Allergic sa mga bubuyog ang buong pamilya ng dalaga. Siya at ang kanyang ina ay nakulong sa kotse kasama ang 20 milyong mga bubuyog. Dahil lang sa isang traffic accident, ang kanilang sasakyan ay naharang ng isang truck na puno ng mga kahon ng mga bubuyog. Sirang D-box lang ang nakita ko kung saan-saan. Ang takot ng mga bubuyog ay agad na lumipad sa kalangitan. Tumakbo ang isa pang driver ng truck para humingi ng tulong. Pero lalo pang napasigaw ang takot na mag-ina. Hindi nagtagal, natusok ng bubuyog ang malas na driver na iyon hanggang sa mawalan ng malay. Parami ng parami ang mga bubuyog. Agad na tumawag si mama sa 911. Sa kabutihang palad ay mayroong isang nagpapapanatag na dispatcher. Nagdadala sila ng adrenaline syringes. Ngunit ang hindi inaasahang bagay ay, pumasok muli ang mga bubuyog sa sasakyan sa pamamagitan ng butas ng ventilasyon, nang maalala ng kanyang ina na isara ito. Pagkatapos ay lumipad ang 3 bubuyog malapit sa anak na babae. Pagkatapos ay pinaalalahanan ng dispatcher ang 2 tao na huwag gumalaw, ngunit bumagsak ang isang bubuyog sa kanyang mukha. Patuloy itong gumagapang sa kanyang balat. Sa sobrang takot ni nanay ay hindi na siya makahinga ng malakas. Ngunit ang bubuyog ay mas mapangahas, dumiretso din ito sa mata niya. Umalis ka stupid B, Rela hindi pwede. Hindi nakatiis ang batang babae at ikinaway ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Ngunit nagdulot din ito ng mga karayom sa mukha niya. Mabilis na kumalat ang lason. Dahil sa allergic reaction ay halos hindi na siya makahinga. Kahit sobrang stressed ang nanay niya, ngunit maaari lamang itong iturok ng pilit. Sa kabutihang palad, nakuha ko ang gamot sa oras. Agad namang gaman ng pakiramdam ng dalaga. Nakahinga na ngayon ng maluwag ang ina, pero nagtaas lang ng ulo. Agad siyang sinaksak ng bubuyog sa leeg. Gayunpaman, mayroon na lamang isang iniksyon na natitira. Pagkurap ng kanyang mga mata, nagsimulang nahihirapang huminga ang ina, sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang tanging paraan ay ang umasa sa maliit na halaga ng gamot na natitira, sa ilalim ng mahinawang patnubay ng operator. Hinanap ng dalaga ang kanyang bag at inilabas ang isang gunting, subukang hatiin ang syringe sa kalahati. Ginamit ng ina ang kanyang huling kaunting lakas para ilabas ang karayom, pagkatapos ay agad na nahimatay. Sa kabutihang palad sa isang kritikal na sandali, mabilis na tinurak ng dalaga ang gamot, pagkatapos ay pindutin ng mahigpit ang piston. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakahinga muli ang ina. Gayunpaman, ang panganib ay hindi pa tapos. Ang tanging dapat gawin ay umasa sa kagawaran ng bumbero. Pero pagdating nila, nakahandusay sa lupa ang driver ng truck ng walang pulso. Napapaligiran ng mga bubuyog ang sasakyan ng mag-ina. Ang mga taong hindi makatakbo sa oras ay natusok ng mga bubuyog at namamaga na parang mga higanti. Ngunit kasi simula pa lang ng rescue work, ang CO2 sprayer sa kamay ay biglang nabasag. Lumalabas na ang duct ay natatakpan ng mga bubuyog. Nagdudulot ng hindi gumagana ang pump. Sakto naman, nasunog ang tangke ng langis ng sasakyan sa tabi nito. Ang mga packed bees ay lalong lumaki. Agad namang tumakbo ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Sa oras na ito, isang miyembro ng koponan ang nagkaroon ng ideya mula sa usok. Agad siyang nagdala ng blower, tumungo sa kotse na puno ng mga bubuyog at pumutok ng malakas, nang mapuno ng usok ang espasyo. Nasuffocate din ang mga bubuyog at masunuri na lumipad palayo. Sa sandaling bumukas ang pinto ng sasakyan, makita lamang ang mag-ina na magkayakap sa isa't isa na nagsisikap hanggang sa wakas at tuluyang naligtas. Gayunpaman, ang taong grasa na may namamaga ang mukha ay hindi gaanong pinalad. Natuklasan ng mga medical staff na may bar siya sa kanyang windpipe, pero pagbukas ko ng bibig ko, biglang lumipad ang isang bubuyog, mas malapitan ang loob. Pagkatapos ay nakita ko ang maraming iba pang mga bubuyog na nakakapit sa aking dila. Kaya't maaari lamang tayong gumamit ng mga matibay na hakbang, para kang gumamit ng vacuum cleaner. Tingnan lamang ang lahat ng mga bubuyog sa trachea na sinipsip. Pagkatapos ng emerhensyang paggamot, sa wakas ay nabuhay muli ang taong grasa. Akala ko ang pagliligtas dito ay isang kumpletong tagumpay, ngunit pagkatapos ay sa isang malakas na putok, ang mga baliw na bubuyog ay naging hindi mapigil muli. Makita lang ang langit, puno ng mga bubuyog na natipon sa isang higanteng kumpol na hugis funnel, at unti-unting lumipat sa silangan ng lungsod. Pagsapit ng gabi, ang mga out of control na mga bubuyog ay biglang nawala sa radar. Ito pala ay dahil sa pagbaba ng temperatura. Nakahanap ang mga bubuyog ng isang lugar upang huminto upang makapagpahinga. Nagpunta sila sa ilang exhibition. Bukas ay maglulunsad kami ng bagong mahalagang pabango. Gayunpaman, trahedya ang nangyari sa sandaling na spray ang pabango. Diyos ko! Naamoy ng mga bubuyog ang pabango, agad na bamaha mula sa itaas ng tent pababa, naging magulo ang launch scene, nasunog ang mga tao kaya kailangan nilang tumakas. Ang pinakamalas ay ang katulong na sinabuyan ng pabango, agad siyang naging puntirya ng mga bubuyog. Tumakbo siya para sa kanyang buhay at kamatayan, hanggang sa tumalon sa pool para takasan ng atake, ngunit lumabas lang mula sa tubig. Patuloy na nagiging biktima ng mga tusok. Sa kabutihang palad, may nakatawag sa 911, pinagtyagaan ng katulong ang hose hanggang sa dumating ang bumbero. Sa ilalim ng naturang puro pag-atake, ang rescue team ay wala ring mas mahusay na paraan. Nang marinig ko na ang dahilan ay pabango, pumili sila ng isang miyembro na tatakbo ng pinakamabilis, pagkatapos ay mag-spray ng pabango sa buong katawan, napuno ng amoy ng bagong labas na pabango ang buong katawan, hindi inaasahan. Ang mga bubuyog ay talagang naaakit sa pabango sa katawan ng miyembrong iyon, parang baliw na tumakbo ang nasa harapan, hinabol siya ng mga bubuyog sa likuran nang hindi umaalis, kunin ang pagkakataong iyon.
Iniligtas ng iba ang katulong mula sa pool, tila 1,000 beses na siyang sinaksak. Sa kabutihang palad, si Mina ay may sikreto sa detoxification. Kinuha niya ang tape, ilapat ang patag sa kamay ng biktima. Pagkatapos ay gumamit ng puwersa para mapunit ito, ang lahat ng lason na iyon ay tinanggal. Kasabay nito, malinaw din ang trachea. Sa wakas ay naging matatag ang pulso ng munting katulong. Sa kabila, gumapang ang mga bumbero sa mga tolda na naging kulot-pukyutan. Sa wakas, gumamit ang mga kasamahan sa koponan ng isang malakas na vacuum cleaner upang malutas ang labanan. Ganyan, ang krisis sa ilalim ng lupa ay nalutas, ngunit inilipat ng mga baliw na bubuyog ang larangan ng digmaan sa kalangitan. Sa sandaling ito isang maliit na eroplano ang lumilipad, ngunit bigla itong natuklasan ng piloto. Hindi ko alam kung anong meron sa langit, sakto pala sa landas ng biyahe ko, nang lumipad siya sa gitna ng mga bubuyog. Napagtanto niya mga insekto sila, pero huli na ang lahat, ang mga bubuyog ay pumasok sa kompartamento sa pamamagitan ng ventilation duct. Agad na nasunog ang piloto. Sa isang kisap mata, nawalan ng kontrol ang eroplano sa himpapawid. Samantala, inihatid ni Chief Athena ang bilanggo sa checkpoint ng seguridad, emergency boarding ng isang civil aircraft. Sinadya niyang kausapin ng kapitan, upang matiyak na may sapat na oras upang bumaba sa eroplano sa gitna ng paglalakbay. Ngunit sa oras na ito, mukhang nagkaroon ng malubhang problema ang eroplano. Wall up, taasan ang taas-taasan ang algatod.